Minsan, inaakala ng mga tao na alam na nila ang lahat tungkol sa'yo. Iniisip nila na alam na nila ang iyong mga limitasyon, ang iyong mga kahinaan, at ang iyong breaking point. Marahil ay nakita na nilang nahihirapan ka, minamaliit ang iyong katatagan, o minsan sinasadya pang itulak ka pababa, na naniniwalang hindi ka nababangon muli. Pero after nito, bumalik ka. Hindi na bilang isang taong minaliit nila, ngunit bilang isang mas malakas, mas matalino, at hindi natitinag na puwersa. At ngayon, ang presensya mo lang ay sapat na para guluhin ang kanilang reality. Bakit nga bang iyong hindi inaasahang pagbabalik ay nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa at maging ng takot sa mga taong minsang nagduda sa iyo? Number 1. Akala nila mananatiling down ka. Kapag nakikita ka ng mga tao na nahihirapan, emosyonal man, pinansyal o social, madalas nilang ipinapalagay na ito ay isang permanenteng kondisyon. Nilagyan ka na nila ng label batay sa iyong lowest point at naniniwala sila na hindi ka na makakaalis doon. Akala nila wala kang lakas para makarecover. Akala nila ang iyong pananahimik ay nangangahulugan ng pagkatalo at naniniwala sila na nanalo sila sa pamamagitan ng pag-cut off sa iyo, pagbabaliwala o pag-iwan sa iyo. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Ang tunay na lakas ay hindi palaging nakikita. Hindi ito tungkol sa pabigla-biglang pagtugon o paghahanap ng validation. Ang tunay na lakas ay tungkol sa tahimik na pagbangon at pagbabalik ng mas mahusay. At ngayong nagawa mo yun ng eksakto, hindi nila alam kung paano ito ipoproseso. Number 2, dahil sa iyong paglago, hindi sila komportable. Ang iyong pagbabalik ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng pagbabago sa iyo. Ang version mo dati na nakilala nila ay wala na. Hindi ka na madaling manipulahin. Hindi ka na tumutugon sa paraang inaasahan nila. At nagtataglay ka na ng aura ng tahimik na kumpiyansa na nagpapabagabag sa kanila. Ang dahilan kung bakit hindi sila komportable ay hindi na nila alam kung saan sila lalagay sa'yo. Dati ay nakikita ka nilang predictable, madaling basahin o madaling kontrolin. Ngunit ngayon binago mo na ang dating dynamics. At hindi nila alam kung paano ina-navigate ang bagong version mo. Number 3, ang iyong presensya ay patunay na sila ay mali. Ang ilang mga tao ay kailangan maniwala na ikaw ay mabibigo dahil ang iyong tagumpay ay banta sa kanilang sariling pananaw sa mundo. Bumuo sila ng version mo sa kanilang isipan kung saan mahina ka, dependent o walang kakayahang sumulong nang wala sila. Kung pinagdudahan nila ang iyong katalinuhan, ang mga tagumpay mo ngayon ay nagiging dahilan sa pag-question nila sa kanilang sarili. Kung inakala nilang kailangan mo ng kanilang approval, ang iyong self-sufficiency ngayon ang sumisira sa kanilang mga ilusyon. At kung inakala nilang hindi ka na makaka-recover, ang iyong kapayapaan at lakas ang nagsisilbing hindi maikakailang patunay na sila ay mali. At ang pagharap sa katotohanan yon ay lubhang nakakabagabag para sa kanila. Number 4, hindi nila mahulaan ang iyong susunod na galaw. Dati nararamdaman nilang may kontrol sila sa lahat. Marahil ay dinidiktahan nila ang mga tuntunin ng iyong relasyon, itinatakda ang tono ng iyong mga pakikipag-ugnayan, o naniniwala na kaya nilang hilahin ka pabalik kahit kailan nila gusto. Pero ngayon, wala na silang ideya kung ano ang nasa isip mo. Hindi nila alam kung nandito ka para manatili o dadaan ka lang, at hindi nila mabasa ang iyong mga intensyon, kaya ngayon kinakabahan na sila. Kapag hindi mahulaan ng mga tao ang iyong susunod na galaw, nawawala ang kanilang pakiramdam ng kapangyarihan sa iyo. At wala nang mas nakakabahala pa dito para sa mga taong dating inakala na sila ang may kontrol. Number 5, hina-highlight ng iyong pagbabalik ang kanilang sariling stagnation. Nung lumayo ka, nag-grow ka, nagsikap ka para sa iyong sarili. Mentally, emotionally, spiritually, nag-level up ka. Nagbago ka, sila hindi. Nag-evolve ka, sila nanatiling pareho. At naging mas malakas ka, at sila naman ay nanatiling stuck sa kanilang mga lumang patterns. Ang iyong pag-unlad ay nagsisilbing isang salamin na pinipilit silang harapin ang sarili nilang pagwawalang bahala. Maaring magalit sila sa iyong tagumpay, hindi dahil may ginawa kang mali, ngunit dahil ito ang nagpapaalala sa kanila ng lahat ng hindi nila nagawa. Number 6, hindi mo na hinahanap ang kanilang pagpapatunay. Isa sa pinakamakapangyarihang pagbabago na nangyayari kapag bumalik ka bilang isang bagong version ng iyong sarili ay wala ka nang pakialam sa kanilang approval. Hindi mo na kailangan na kilalanin nila ang iyong halaga. Hindi ka na naghahanap ng closure, pagpapaliwanag o paghingi ng tawad. At payapa ka na sa nakaraan. At ang kapayapaang yon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pagpapatunay na maibibigay nila.
Sa sandaling huminto ka sa paghingi ng pagpapatunay mula sa mga tao, mawawala ang kanilang kontrol sa'yo. At para sa mga taong minsan ay umunlad sa iyong pangangailangan para sa kanilang pag-aproba, ang pagkawala ng kontrol na yon ay lubhang nakakabagabag. Number 7, naramdaman nila ang pagbabago sa kapangyarihan. Sa isang punto naniwala sila na pinanghahawakan nila ang upper hand sa mga relasyon man, mga social circle o dynamics sa lugar ng trabaho. Madalas kinokontrol nila ang pag-uusap, dinidiktahan ng energy ng iyong mga pakikipag-ugnayan o pinaparamdam na maliit ka para iangat ang kanilang sarili. Pero ngayon, hindi ka na nakikisali sa kanilang mga power games, hindi ka na nagre-react sa mga provocation nila, at hindi ka na naglalaro sa kanilang mga panuntunan. At dahil dyan, nabago ang balanse ng kapangyarihan. Sila na ngayon ang naiwang nagtatanong, nagdadalawang isip at hindi sigurado. At number 8, ang iyong katahimikan ay mas makapangyarihan na kaysa sa kanilang mga salita. Isa sa mga pinakamalaking palatandaan ng iyong pagbabago ay hindi mo na kailangang magsabi ng marami para baguhin ang kanilang reality. Hinahayaan mo na ang energy mo ang makipag-usap kaysa mga salita. Ang iyong mga aksyon ay nagpapatunay ng higit pa sa mga salita. At ang kalmadong presensya mo lang ay sapat na para hindi sila maging komportable. Ang katahimikan mula sa isang taong dating inakala nilang makokontrol nila ay isa sa mga pinaka-nakakabagabag na karanasan para sa kanila. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na palaging handang tumulong ang mga introvert kahit hindi sabihin ng iba. Shoutout kay Abner Hulguin. Sabi niya, masarap kasi sa pakiramdam na ikaw ang tumulong kaysa ikaw ang tulungan. Sabi naman ni Malia Momena Bantas, totoo, ugali ko yan. As introverted, ordinary person, I'm super secretfully kami tumulong. Yung hindi na namin kailangan ipangalandakan para maging sikat. Ayaw namin ng mga awkward na papuri, kaya mas pinili namin ang deeply secret helpfulness, na masaya kaming pareho ng tinulungan naming mga tao. At ayaw naman kikitin tabanas, empathetic din po kasi ang mga introverts, kahit hindi sinasabi ay nararamdaman namin. Ang ganda po ng topic na to. Ang iba ina-underestimate ang mga introverts pero hindi nila alam matulungin din kami. Akala nila walang paki sa mundo pero very sensitive ang mga introverts. Nasa-sense namin ng energy ng iba. Thank you Sir AP, God bless and more power po sa channel nyo. Shoutout din kila Marie Delight Worker, Sabotahe Rap Vlog, Naninga Monares, Pax Tumulak, Norma Parinya, Emma Villanueva, Junjun Perang, Kati, Lorena Bintas, Martinez Asis, RJ Mera, Drew Videolog, Nathan Agripa, Luna, Isabel Yap, Regan Baldrias, at kay Eddie Kiambao. Kung gusto niyo ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, i-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Ang iyong pagbabalik ay hindi inaasahan. Binaliwala ka na nila. Ipinagpalagay na sila ang may huling say at naniwalang hindi ka na babangon muli. Ngunit hindi ka lang bumalik. Bumalik ka bilang isang puwersang hindi nila maaaring baliwalain. At ngayon, nagbago na ang kanilang pananaw sa iyo magpakailanman. Ang power dynamics ay lumipat sa iyong pabor at ang kanilang reality ay nayanig sa kaibuturan. Hindi dahil naghiganti ka, hindi dahil kailangan mo ng pagpapatunay, ngunit dahil ikaw ay naging isang taong hindi nila inaasahan. Ganap na independent, hindi natitinag at untouchable. Ikaw, nakabalik ka na ba sa sitwasyon kung saan mas malakas ka kaysa noon? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na low-key na tagapagligtas ng marami ang mga introvert na tao? Panoorin mo sa video na to.